po, Luzon, Visayas at Mindanao. Natagpuan ang pinirapirasong mga braso at binti ng isang biktimang iniwan pa sa tapat ng Senado. Hindi naman matukoy ang pagkakakilala ng biktima dahil hindi pa nahahanap ang iba pang bahagi ng kanyang labi. Nakatutok si Mark Salazar. Sa labas mismo ng gate ng Senado, iniwan ang pirapirasong bakas ng isang karumal-dumal na krimen. 2 braso at 2 binti ng tao ang natagpo ang nakasilid sa isang sako. Sa aming initial na pag-iimbestiga, tingin namin pares to same person lang. Hindi pa natin alam kung came from female or male person to . Alas 5 ng umaga kanina nang mapansin ito ng isang vendor. Nagwawalis po ako nung makita ko yung sako. Kasi gusto ko lagyan ng basura yung sako. Binuksan ko kamay. Tumawag kagad ako ng security OIC. Hindi nahagip ng CCTV sa lugar kung sino ang nag-iwan ng mga parte ng katawan. Wala ring establishmento sa bahaging iyon ng Jokno Avenue, kaya hindi tiyak kung may nakasaksi nito. Ano yun shortcutan papuntang Isabel-Lopecia. Tapos walang masyadong mga dumadang tao, liban na lang yung sa mga vehicle. Paggabi, talagang pinagtutuunan natin ng pansin yan . Pinagtutuunan natin ng pansin kasi iniwasan natin dyan yung mga street crimes. Maliban sa fingerprints ng biktima, wala nang iba pang pagsisimulan ng investigasyon ang Pasay City Police. Kaya nananawagan sila sa sinumang nawawalan ngayon ng kaanak na makipag-ugnayan sa kanila. Sasabit natin yan sa automated fingerprint identification system sa Camp Crame. So para ma-identify natin kung kanino galing, kung anong identity nung human body parts na natagpuan natin. Nagbabaka sakali ang pulisya na di kalayuan sa Senado itinapon ng iba pang parte ng biktima. May trackers team na kami na dineploy sa vicinity, baka may makuha pa tayong body parts. Until now, ongoing pa rin yung trackers team natin. Sinusuyod nila yung, lalo-lalo na yung sa ilalim ng bridge, baka doon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.